Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Elmer B. Hugalbot. Nakakatawa na Facebook reel. Ang caption ganito, BBM versus BBM. Sabong, sa meron o sa wala? Ito yung pinagmamayabang niya na flood control project and then kinontra ang kanyang sarili. I don't know kung mapanood niya kaya ito. Ano kayang pakiramdam? Anong iisipin ng Pangulo pag mapanood niya itong mga short clips nito? Panoorin natin ha. Mahigit 5,500 flood control project ang Sandali. buong bansa. Ulitin natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 2,000 years later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control, overwhelmed lang. 6.5 hours later. Wala, talaga 220 meters, 55 meters. Completed ang record ng public works. Kahit walang ginawa, kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Bakit ka nagmayabang? Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Bakit pa na puntahan? Sa kapila. Mahigit 5,000 Sabay. ang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 2,000 years later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. 6.5 hours later. Wala, talaga 220 meters, 55 meters. Completed ang record ng public works. Kahit walang ginawa, kahit isang araw, hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na. Bakit pa namin puntahan? Sa kapila. Mahigit 5,000 Ano kaya? Maalala pa ba niya itong mga sinasabi niyang ito? O wala lang? Kibit balikat na lang. Sabi niya, hindi ko sinabi yan. Hindi ako yan. O kaya kay Auntie Claire. Pag napanood kaya ito ni Auntie Claire, anong sasabihin niya? Hindi. Fake news yan. Hindi yan si Presidente nagsasalita. Tapos, meron pang kumakalat ngayon na post sa social media. PBBM. Kinilalang pinaka-the best na presidente ng majority Filipinos mula Luzon, Visayas, in Mindanao. Nakakatawa itong administrasyon ito. Okay. Kaninang papunta kami sa simbahan. Yung aking apo, grade 7, biglang nagtanong, Lolo, what do you think of Ferdinand Marcos Jr.? Is he a good leader? First time niyang nagtanong. Kung ano yung, no, he's not a good leader. Sinabi ko, my opinion is that he is the worst president we ever had. Ganun lang ako. Is that so? Gumano lang siya. Then, nung kumakain na kami, tanghalian, tinanong ko, why did you ask me that kind of question? It's the first time that you ask me political question. Why did you ask me? How about you? What do you think of Ferdinand Marcos Jr.? Is he a good leader? Oh no, he's very bad. Then, how did you know it? How did you know that he's a bad leader? I'm always hearing your vlogs. Well, anyway, kanya-kanyang pananaw lang tayo. Sayang, napakalaki ang pag-asa
nung nanalo sila ni BP Inday Sara noong 2022, I really campaigned hard for BBM, knowing na he will bring our country, bayan babangon muli. Tuwan-tuwa ako nung nanalo sila. Actually, nawalan na ako ng ganang bumoto. Kasi wala ring nangyari sa politika. The last time na bumoto ako was 1992. Captain pa ako noon. Ang laban ng presidente is Ramos versus Miriam Santiago. Ang binotohan ko, Miriam Santiago, kailang biglang nanalo si Fidel B. Ramos. And then, personal observation ko, dinaya. So mula noon, hindi na ako bumoto. So, below yan, from 1992 hanggang 2022, nung kumandidato, nagkaroon ng Uniteam, PBBM Sara, sabi ko may pag-asa. Kaya nagpa-register ako. So, for so many years, na hindi ako bumoto ako nung 2022 at binotohan ko ang Uniteam, PBBM Sara. Believing na magkakaroon na ng genuine change for the better sa ating country. Kaya lang after simula, maganda pa naman. Lalo na nung nandyan pa sa administrasyon nandun pa sa Malacanang si Attorney Vic Rodriguez, ang ganda ng simula. Kaya lang nung mamaya siniraan na nila si Attorney Vic. Nag-resign si Attorney Vic. Ay, wala na, doon na. Yung inaasahan na good governance na iba na ang landas. Lalo na nung dinisolve ng Pangulo ang Presidential Anti-Corruption Commission. Akala ko nung una na okay lang yan, siguro wisdom. Ngayon, kikita na ang resulta. Wala talaga. Kaya tama yung mga observation. Again, former Supreme Court Justice Antonio Carpio. The worst corruption scandal in history is itong Marcos Jr. Mas malala 2 times, 3 times yung lala ng corruption ngayon kumpara sa Marcos Sr. Grabe ngayon. That is according to Supreme Court Justice Carpio, and I agree. Yan, flood control. Pinagmamayabang. Yung pala, guni-guni. Wala talaga. Tapos ngayon, hugas kamay. Wala akong kinalaman dyan. Ako nga nag-expose sa corruption eh. Sabi niya, tapos siya pang pumirma ng budget. Wala talaga. Hindi niya alam yung command, responsibility. God save our country. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa area ni Jonil sa iyang tanong mga kapi, so mag-abono siya. Tulog yapon ka bangag. So, will grow ang iyang ginaabono. So, muna ni ang itsura si ang kapi nga tulo na kabulan na anay mga sanga ug tambok pod. Malambog ka dito. Yung subor siya, malambog umbay. Pero naman sa pag-abono, mag-spray na pod.
Salamat yun sa Ginoo ug sa nagsuporta sa kape nga. Puhon nga makarbis mi makawas na gyud mi sa kalisod unya maka-eskwela na pod mi sa amo ang mga anak. Oo. Salamat sa Ginoo. Pila gani ni ka punuan ang imong kape nga tanom nga sidling nga kape? 550 ni. 550. Oh. Oo, so daghan-daghan gyud. So salamat kaayo. Salamat sa nagsuporta sa pagpananom namo og kape.